Hello, hello, Leo Collective. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ako po ito, si James. Ito po ang inyong weekly reading for July 6 hanggang 12. Ano po naghihintay sa inyo sa mga araw na yan? Alamin natin. But first, ihanda mo na Leo ang iyong pong isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. May question ka ba at gusto mong masagot? Nako, hintayin mo yung sa dulo dahil sasagutin po natin yan by using these cards. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay mo sa amin ang mensaheng ngayong araw na ito. Inhale and exhale your cards for the week. Ooh, interesting. Maganda to, wag kang matakot. I'm gonna explain that to you later. Oh, wow. Wow, wow, wow. Siya nga pala mga Leo, maraming salamat ha sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Thank you, thank you, thank you. Welcome rin po sa ating mga new subscribers. Hello, hello. I-share nyo po yung ating videos para po marami pang makapanood na kapwa nyo Leo. Okay? So please help me. Do not skip your ads. Malaking tulong yan. At the background, meron kang the Two of Pentacles. Panahon na para ibalik yung balanse ng buhay mo. Kung masyado kang napagod, kumayod, o nag-sacrifice sa isang bagay, panahon na for you to bring back the joy, bring back the freedom, bring back the katiwasayan ng buhay this week. Yung hindi ka pagod na pagod, hindi ka hirap na hirap, hindi ka nakatutok lang sa isang bagay, you are now enjoying your life. Kung dati parang, ay, kailangan kong tumutok sa trabaho, kailangan kong gawin to, gawin to, gawin to. Pero this week, payapa na parang, gagawin ko yan mamaya, gagawin ko to bukas. Relax ka. Walang aligaga, walang takot, walang rush, no? It's all about you enjoying every second of your life this week. Congratulations, okay? Especially in your core energy, meron kang end card. I'm calling this now end card. Isang pagtatapos. Isang ending ng hikahos or hardship. Baka nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, sobrang gulo-gulo ng schedule mo. Or patong-patong-patong yung trabaho. Or hindi ka magkanda ugaga kung ano ba yung dapat kong unahin, ano ba yung dapat kong asikasuhin. Makakaasa ka this week ng katapusan ng hirap na yan. Babalik na yung balanse, babalik na yung ganda, babalik na yung sunshine sa buhay mo. Parang ganyan. So, kung meron ka mang mga dapat tapusin, meron ka mang mga dapat na itay na yung ribbon or i-close na, gawin mo na yan this week ha. Nang sa ganon, magkaroon ka ng kaginhawaan at pagganda ng aura mo. Okay? Narinig ko rin dito yung word na huwag ka nang kumapit. Parang ganon. Huwag ka nang kumapit sa mga bagay na dapat mo na talagang bitawan. Okay? End card, the lover's card. Dalawang lover's card ito. Meron sa inyo na parang dapat nang mag-end yung relationship. Hindi para sa lahat to ha. Hindi para sa lahat. Makinig kang mabuti. Merong specific na Leo dyan. Merong mangilan-ngilan na parang panahon na para tapusin yung relasyon, yung pag-ibig, na wag ka nang umasa sa kanya, wag mo na siyang balikan, wag mo na siyang bigyan ng pag-asa pa or second chance kasi parang siya yung rason kung bakit hindi balanse ang buhay mo. You sacrificed a lot, you have given your all, you have given something pero in return parang puro problema lang ang dulot. No? Para sa ibang Leo yan ha, hindi para sa lahat. Okay. Para naman sa ibang Leo dyan, narinig ko dito na panahon na para manindigan at piliin na okay, titigilan ko na yan. Okay, ipopush ko na to. I'm seeing 444 on my clock. 444 po ay protection. God's protection. No? Yung angel guides mo, yung spirit guides mo are with you, protecting you. Kaya kung ano man tong tatapusin mong bagay, kung ano man tong sabi mo, sige na nga, papanindigan ko na. Stop na yan. Parang ganon. It will help you tremendously. Makakaramdam ka na parang, ay, magaan pala. Ay, kaya ko palang bitawan yun. Ay, kaya ko palang
kaya ko palang, kaya ko pala ng buhay nang wala yun. Parang ganun eh. It's all about setting yourself free and finding what's truly for you. No? Congratulations. So, mga Leo, ano ba yung mga mahirap na desisyon na gusto mong gawin this week? Ano ba yung mga dapat mong unahin, dapat mong magawa? I-comment mo nga yan para sabay-sabay nating mag-manifest ng sa ganon maganap para sa'yo. Okay? Importante yan. In the area of what you need to focus on, the Knight of Pentacles. Mag-focus ka daw dun sa mga nakabinbin na bagay na dapat mo nang idiretso. Matagal siyang nakahinto dito, matagal siyang parang na-delay or hindi mo naasikaso or hindi mo nagawa dahil nga nakatutok ka sa mga bagay na to. Pero ngayon na na-realize mo nang, ay, move on na ako te. Ay, gugora na ako, bibitawan ko na yan. Mamahalin ko na yung mga bagay na kamahal-mahal para sa akin. So ngayon sabi dito, yun ang paandarin mo. Panahon na para sumulong ka, panahon na para lumaban ka na, at magkaroon na ng pag-andar ang buhay. Ramdam ko dito yung dokumento na yan, tagal nang inaalikabukan dyan, lakarin na. Yang proyekto na yan, naku, asikasuhin na. Things need to move now. Na matagal na antala. Kailangan tutukan yung mga magpapaunlad sa'yo kaysa kapitan yung mga bagay na alam mo namang problema lang ang dulot. Okay? Knight of Pentacles, the Four of Pentacles. Si Four of Pentacles here, sabi dito panahon na para ibalik yung stability ng buhay mo. Dahil sa maling focus or maling pag-handle ng mga bagay-bagay noon na ngayon ay titigilan mo na, ngayon meron ka ng clear path para maging stable ang bahay, stable ang buhay, stable ang kaperahan. Hindi mo na kailangan magtiis sa hindi ka tiis-tiis. And you will choose to love again. You will choose to be passionate again. You will choose to be productive again. Diba? So, kapag ginawa mo yun, babalik sa'yo yung tibay, derecho at stability ng buhay. Panahon to, Leo, for you na buksan ang sarili. Open yourself for the possibility para may mangyari na, para may umandar na. Hanggat nakahalokip-kip ka dyan, takot kang gumalaw, walang mangyayari. Okay, very clear yan. Kapag nakahalokip-kip, takot gumalaw, takot mag-risk, takot sumubok, walang mangyayari. Lagi mong tandaan yan today. Okay? So, mga Leo, ano pong ginagawa nyo today while watching this video? Ikaw ba naglalaba or ready nang pumasok sa trabaho? Nasa biyahe ka ba ngayon? Or ito ay isang magandang relaxation moment para sa'yo na bago matulog, manonood ka nito? Comment down below. In the area of what you need, meron kang the Page of Pentacles. Ang kailangan mo ngayon, pag-aralan yung mga bagay na alam mong makakatulong sa iyo moving forward. Example, ngayong binitawan mo na, inend mo na yung isang maling bagay, sabi mo, I will start to love something new again. Sabi mo, ay, pag-aralan ko kayang gumawa ng yogurt, magbebenta ako. O kaya, ay, pag-aralan ko kayang mag-alaga ng mga cactus o mga orchids, no? Meron kang pag-focusan ngayon na isang magandang bagay. Ilalaan mo yung energy mo dyan, atensyon, at saka aaralin mo talaga siya. Para kang magre-research, magkatanong-tanong, nakita ko pa nga parang sasali ka pa ng isang Facebook group dahil nandun yung hilig mo, parang ganun eh. So, find your passion, find what makes you excited, tutukan mo yan, at nakita ko dito na dyan ka liligaya, dyan ka mag-excel, at dyan ka uunlad. Okay? Kaya, wag matakot aralin. Meron sa inyo parang, ay, ayaw kong aralin, baka isipin nila, engot ako, ganyan. No. Every day is a learning curve. Kaya huwag ka matakot matuto at mag-aral para sa ikakaunlad mo yan. Page of Pentacles, the Five of Pentacles. Kapag daw inaral mo yan, binusisi mo, tinignan mong mabuti, prioritize mo, ito yung susi mo para makawala ka sa struggle mo ngayon. Alam ko, iniisip mo bakit walang tumutulong sa akin, bakit parang solo lang ako dito, bakit parang ang hirap-hirap gumalaw.
Pero kung lagi mong iisipin na parang biktima ka at naghihirap ka, lalo kang maghihirap. Kaya ibangon mo ang sarili mo. Lagi mong isipin na kakayanin ko to, magagawa ko to, tatapusin ko to, gagamitin ko to para makaalis ako sa struggle na ito. Laging may paraan, okay? Laging may paraan. Yan ang isipin mo. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Lover's card. Parang unti-unti mo nang nare-realize yung katotohanan, kaya puputulin mo na, tatapusin mo na, i-end mo na, at sabi mo, ayokong sayangin yung aking passion, yung aking pagmamahal sa maling bagay. Parang lumiliwanag na yung direction mo, and you are now having this courage and tapang to pivot, to change direction, to really go after yung mga bagay na alam mong para sa akin pala talaga. Narinig ko dito na ayoko nang kumilos or manatili sa kakarampot. Ayoko nang manatili sa lesser of what I really can achieve. Parang ganun eh. So ngayon, mas minamahal mo na at papanindigan mo na yung alam mong para sa'yo. No? Kung itong move na ito ay talagang malabo para sa pamilya, hindi nila maintindihan, kausapin mo sila. No? Magkaroon kayo ng heart-to-heart talk para mag-close na yung isang past chapter, pare-pareho na kayo makapag-move on, at ikaw yung makapag-focus na sa bagong-bagong direction. Okay? Lovers, meron kang the Six of Cups. Yes, yung kadena ng nakaraan. Marami ka pang hang-ups from the past. Mga poot, resentment, mga pagsisisi, marami kang mga pinapanghinayangan, sana babalikan ko, sana pwede ko pang ayusin, pwede ko pang plantsahin. Pero ito yung linggo kung saan marirealize mo na past is past. Wala na akong dapat pang balikan sa nakaraan na yon. I-end ko na. Tatapusin ko na. Kasi yun ang nagpapabagal sa akin eh. Yun ang nagpapa-delay ng maraming aksyon sa buhay ko. So, something needs to end. Something is needed to be talked about. Pag-usapan na yan para may closure ka na. Nang sa ganun makaabante ka na ng tuluyan. Okay? Importante yan. In the area of your near future, heto ka with a 10 of Swords. Lahat ng pinaghirapan mo na kayod, pagdapa, or kabokyaan, or pag-iyak, matatapos yan. Ang tabayanan mo 10 days, 10 weeks, or 10 months after watching this video, totally nakaalis ka na sa kalbaryong ito. At kayang-kaya mo nang balansehin ang buhay mo. Sabi ko nga kanina, hindi ka na aligaga, hindi ka na naghihikahos, hindi ka na takot, safe na, relax na. Lahat ng hinahawakan mo, okay na. No? Hindi ka na nag-i-struggle. At totally nakalaya ka na sa reason na mga pagkabagsak mo noon. No? So, lagi mong isipin, babangon ako, babawi ako, lalaban ako, hindi pa huli ang lahat, hindi pa ito ang tuldok, di ba? Wala kang period, wala kang tuldok. Hanggat buhay ka, hanggat gumagalaw ka, may laban ka pa. So, huwag kang makontento sa sahig, huwag kang makontento sa baba. Meron ka pang time para bumangon. Okay? Lagi mong isipin yan. 10 of Swords, the 3 of Wands. Yes. Talagang dulo na yan ng hardship, mabubuhayan ka na dahil may darating na bago. No? Sabi ko nga, 10 days, 10 weeks, or 10 months, may bagong darating na magpapabangon talaga sa'yo na, wow, really God moves in mysterious ways. Dumaan man ako sa hirap, sa pagod, sa kayod, pero may kapalit pala na mas maganda. So asahan mo yung pagbukadkad ng mga bulaklak sa buhay mo, pag-shine ng araw sa buhay mo dahil kung nanggaling ka man sa hikahos or dilim, aangat ka na sa pagdating ng bagong ito. Kaya huwag sayangin, this is a big chance, okay? Kaya do your best, trust yourself, think positive, maganda tong bagong darating. Okay? Congrats po. In your challenge, meron kang the Page of Swords. Nako, sabi dito, huwag kang kikilos ng bara-bara, ha? Huwag kang parang hindi pinag-isipan, especially yung mga sasabihin mo. Nako, baka luwabas ng mabilis sa dila mo and you realize, ay, hindi naman yun yung minimin ko. Hindi ko naman sinasadyang sabihin yun. Kaya, bantayan ng dila, okay? Bantayan ng bawat aksyon. Kailangan dito sigurista ka,
pinag-isipan yung sasabihin, yung gagawin, yung hakbang. Siyempre, ayaw naman natin na magkamali ka, 'di ba? Or magkaroon ng komplikasyon moving forward. Kaya si Page of Swords, pinapayuhan ka, aralin yung sitwasyon. Buting tingin yung nangyayari. Palawakin ang isip, palawakin ang damdamin para magawa mo yung tamang hakbang. Pinapayuhan ka rin na lumayo ka sa mga GC na puro chismisan or puro secrets ang laman. Huwag kang makisali doon para hindi ka madamay kung ano man yung lalabas doon. Okay? Page of Swords, the Nine of Cups. Alam mo na Leo, pag lumalabas si Nine of Cups, panahon na to for you to make a wish. So ngayon pumikit ka na dyan at mag-wish ka na. In clarifying the Page of Swords, meron kang 9-9 here. No? 9-9 is all about release, pakawalan. Pakawalan mo yung negativity, pakawalan mo yung pangit, pakawalan mo yung hindi swak para sa'yo. Okay? Nine of Cups, the Page of Swords. Imbes na magbara-bara tayo or kapag naisipan lang, kikilos na, no. Kasi baka maapektuhan yung ating mga wini-wish, yung ating mga goals. Kailangan slowly but surely maingat tayo sa ating laban para matiyak natin na yung ating tinutumbok ay talagang makukuha natin base sa ating mga plano. Kaya bantayan ang aksyon. Huwag kang masyadong reactive. Huwag kang masyadong nagpapadala sa iyong emosyon. Kailangan matalino ka ngayon para matumbok mo ng tama itong mga goals na ito. Okay? Importante yan. In your fortune, meron kang first light, beginning a new cycle. Yes, sabi ko nga, something is ending, a past job, a past endeavor, or a realization, no? Meron ka nang tatapusin, titigilan, at magsisimula na yung bagong cycle, bagong simula ng buhay mo. Kaya huwag kang matakot tapusin dahil indikasyon yan na may bagong magsisimula. And this one is something better para sa'yo. Okay? Congratulations. In your fortune, meron kang the 7 of Cups. Nako, talagang magbubukas yung mga bagong pagkakataon para sa'yo. Kaya kailangan balansehin. Alam mo kung ano yung dapat kong unahin ngayon, kung ano yung malapit sa puso ko, kung ano yung doable, kung ano yung realistic, ano yung practical na kaya kong gawin sa buhay ko ngayon. Example, nagbubukas yung mga pintuan, may trabaho sa Canada, may trabaho sa Maynila, may trabaho sa bayan ko. Alin ba dito yung kaya ko ngayon at talagang pangarap ko? Yun ang puntahan mo. Parang ganun, no? So, sa dinami-dami ng options, panahon na para i-bring down yan into your reality. Yung dating pangarap lang, ngayon, posible na. Congratulations. 7 of Cups, the 8 of Swords. Ngayon, dahil maraming option, maraming mga posibilidad, maraming pintuan, ang mangyayari dito, Leo, manliliit ka. Iisipin mo, ay, ang dami-dami, hindi ko alam kung alin ang para sa akin dyan. Alin ba yung swak sa akin? Baka naman ito, ay hindi, parang mahirap. What if yun? Ay, nako, baka malayo. What if ito? Sobrang dami ng option, lalo ka nakukulong. Kasi you are thinking of the best solution or the best door. Kakaisip mo sa best, lalo ka nahihirapang mamili. Sa panahon to really get out of your shell, wag masyadong mag-isip ng kanigahan, kayang-kaya mo ito. Alamin mo sa puso mo. You know it in your heart kung ano talaga yung uunahin mo ngayon na kayang-kaya mo. Para hindi ka matakot, hindi ka ma-intimidate, hindi ka ma-pressure. Okay? Wag mong ikulong ang sarili mo sa mga self-limiting thoughts. Kayang-kaya mong dalhin to sa iyong reality. Congratulations, okay? In your guidelines or divine messages, meron kang a time for healing. Ito na yung panahon para maghilom ka. After mong tapusin or tigilan or i-close yung isang bagay dahil nag-natural end siya, ito yung panahon na mamahalin mo ang sarili mo. Talagang maghihilom ka sa lahat ng nangyari at babangon tayo. Okay? In your divine messages, meron kang the 9 of Swords. Huwag kang magpapakalunod sa mga problema. Karamihan sa problema mo, kayang-kayang solusyonan bukas. Huwag mong ubusin ang oras mo today kakaisip dyan. Okay? Huwag mong puwersahin. Huwag mong pilitin. And just enjoy your life.
Marami sa mga pinoproblema mo ay hindi naman talaga problema. Nag-overthink ka lang, nag-overanalyze ka lang. Pinapayuhan ka dito to have more sleep, matulog ng maraming beses para makagaan sa utak, sa katawan, para ma-release mo yung negativity na yan. Narinig ko rin dito kung kailangan mo magbakasyon, why not? Yung mga weekend or day off, kunin mo yan para makapag-cool off ka, makapag-relax ka. Nine of Swords, the Ten of Swords. 9 to 10, ibig sabihin, ending na. Padulo na yan, no? 10-10 is ending of hardship, ending of a kalbaryo, ending of problema. Sabi dito, makakahanap ka ng solusyon at makakalaya ka din dyan. Congratulations. Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have bag, something important such as a new job or a raise. Congratulations. Meron ka daw bagong trabaho, maaring ito yung bagong simula mo or pagtaas ng sweldo. I-claim mo na to para sa iyo to. You have elephant, a long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. Talagang meron kang transition from one place to the other, one journey to the other. Talagang bagong chapter ito. Kung ano naman tong paggalaw or pag-abante mo, dito ka uunlad. Dito ka talaga yayaman or magiging matured enough para maintindihan ang buhay. Okay? You also have fox, shrewdness, and resourcefulness, especially in business. Panahon daw to para maging mas matipid, mas maparaan, mas madiskarte pagdating sa trabaho, sa pera. Okay? You also have tulip, great passion. Yes, meron kang dalawang lover's card here. Sabi dito, kung nasaan ng puso, nasaan ng passion, nasaan ang pag-ibig mo, doon ka pumunta. Dahil doon ka mapapanatag at doon ka talaga tunay na uunlad. Okay? Find your passion this time. So, ang outcome ni Leo for July 6 to 12, the 9 of Wands. 999 talaga to. Release, release, release. Pakawalan yung dapat pakawalan. Malapit ka nang matapos sa pinaghihirapan mo. Okay? 9 of Wands all about not losing hope, not giving up, and hindi ka bibitaw sa isang bagay na alam mong magpapaunlad sa'yo. Kung ano man tong dapat mo nang tigilan, dapat mo nang bitawan, marirealize mo yan this week na bitawan ko na yan, hindi na yan for me, tapusin ko na yan. Yung bigat doon mag-i-end. Tapos, kakapit ka naman doon sa mga bagay na alam mong dapat kong kapitan all along. Halimbawa, pamilya, negosyo, or pangarap kong makapag-abroad, or pangarap kong ma-accomplish to. Kung meron mang dapat tapusin ngayon, dapat i-end ngayon, huwag kang bibitaw sa pangarap dahil meron ka pang ibang ruta, meron ka bang ibang paraan para makaabot dito. Maaring itong paraan na to ang hindi swak, meron pang ibang swak, okay? Narinig ko dito na if you need rest, rest. Pero kada araw, pagkagising mo, lalaban ka ulit. Okay? Narinig ko dito parang may bahay kang pinapaayos, huwag sukuan yan, okay? Meron ka pang ibang paraan para matapos yan. Kaya if you are building something or creating something, malapit nang matapos. Congratulations. 9 of Wands, the Judgment card. Marami kang realization sa mga mali mong ginawa or mali mong diskarte. At marirealize mo this week na parang, ay, mali pala to, ganito pala dapat. Ay, kaya pala tumatagal to kasi ganito. Ngayon gets ko na. Ia-apply ko na yung realization ko para bumilis na yan. Para mag-jackpot ka na dyan. Okay? So, ito marami kang judgment, marami kang pagkagising para mahanap mo na yung tamang paraan para manalo na sa isang bagay. Para hindi ka na paulit-ulit. No? Congratulations. So, Leo, diretso na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Isipin mo na yung one question mo. And then, sasagutin natin yan ng mabilisan. Okay? Inhale and exhale the answer to your question. You have the 8 of Swords, the 5 of Swords, and the Temperance card. At the bottom, meron kang the 4 of Swords. Pinapayuhan ka dito na kumalma ka lang. No? Patungkol sa hinihintay mo or sa gusto mong makuha, kumalma ka lang. Magtiwala ka kay God. Put your heart in that faith, in that trust, no? Na what's for me, for me. Hindi ko kailangan pilitin, puwersahin, or magmadali. I will just relax and tell God na ready po ako, I believe in you, I trust you,
ipapahinga ko to. No? Here with the Eight of Swords, parang sobra kang nakakulong. Dahil nga maraming pressure, marami kang gustong agad ma-accomplish or magawa, lalo ka nakukulong kapag feeling mo ang bagal. Kapag feeling mo parang walang nangyayari. And lagi mong biniblame ang sarili mo na, ikaw kasi, Leo, ikaw kasi ganyan. So, stop blaming yourself and start to trust yourself even more. Kaya mo to, magagawa mo to, relax ka lang. Magkaroon ka ng kapanatagan sa bagay na yon. Huwag mo nang isipin pa yung sasabihin ng iba o yung mga aberya sa paligid. Minsan, parte yan ng journey. Kaya, imbes na mag-focus ka sa kanigahan, mag-focus ka na lamang sa mga unti-unti mong ginagawa paabante. No? It's all about focusing on what's better, focusing on what's important. Kaya kung masyado kang nega, lalo kang walang mangyayari, lalo kang walang patutunguhan, 'di ba? So, sabi dito, tiyagain mo lang, no? Pag sumikapan mo, ilaan mo yung effort mo diyan, yung iyong pasensya, daanan mo yung proseso because nakita ko dito divine timing siya eh. Kailangan mo talaga siyang hintayin. Kailangan mo talaga siyang pagsumikapan. Kaya kung nagmamadali ka dyan, pinapuwersa mo, nako, walang mangyayari. Lalo mo mararamdaman na stuck ka. So, avoid that forcing, i-avoid mo yung pagpuwersa, and just relax, enjoy the journey, darating ka rin doon. Mangyayari din yan para sa'yo. Manalig ka kay Archangel Michael na ibibigay yung para sa'yo. Pero ngayon, it's a no muna. Kailangan mo munang magtiyaga, maghintay, at manalig. The delay ay hindi rejection. This delay is all about preparation. Hinahanda ka pa, pinapatibay ka, at gusto niya talagang patunayan mo kay universe na gagawin mo siya, seryoso ka. Stay calm. It will happen to you, but for now, it's a no. Okay? Balik ka next time para magets mo kung kailan talaga siya magaganap. Okay? So, Leo, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung July 6 to 12. Saan po kayo nakaresonate? Comment below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity for today. Thank you, Leo, for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.